Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday Bible Study. Ngayon po ay November 20, 20 and 25. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, magandang gabi, Sister Ermeline. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome again. Yes, balik ulit tayo sa ating Bible study, Thursday Bible study, online. At na-announce nga noon na suspended muna yung ating Bible study dahil nagkaroon ako ng major operation or surgery noong November 4. At sa kasalukuyan na nagre-recover ngayon, ako'y nakasuot ngayon ng vest para sa aking likod. Dahil nga po ay naoperahan yung likod ko, nag-install sila ng screw para ma-brace yung tatlong lumbar sa likod. Naipit po kasi yung aking spine, kaya it was an emergency operation. Nag-collapse yung ika-4 na lumbar, and the reason why na kailangan kong maoperahan. At sa gabi na ito ay dito muli tayo. Kahit na 2 weeks pa lamang tayo from the surgery, pero pagsisikapan natin. Parang bulletproof daw. Okay. May nagsasabi na ako ay isang security guard. Yung iba naman daw, special force. Nakahiram pa tayo ng wheelchair na ito muna ang ginagamit natin habang tayo ay patuloy na nag-umpisa muli na lumakad dahil naapektuhan yung aking mga paa. But by God's mercy at sa kanyang patuloy na paggabay sa akin ay ito na ulit. Tayo ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng Bible study sa gabi na ito. At nawa ay tuloy-tuloy na ulit ang ating Bible study. Ang ating scripture background ay dito po sa James chapter 5 magmula sa verse 7 hanggang sa verse 11. James 5 verse 7 to 11. Magmula po sa verse 7, sabi po rito, babasahin ko po. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer awaits the precious fruit of the soil, how patient he is for the fall and spring rains. You too be patient and strengthen your hearts, because the Lord's coming is near. Do not complain about one another, brothers, so that you will not be judged. Look, the judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in affliction, take the prophets who spoke in the name of the Lord. See how blessed we consider those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen the outcome from the Lord. The Lord is full of compassion and mercy. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. To
Sister Irma din. Magandang gabi. Ayan si Ate Prime, Ate Gracia. At ayan, sa inyo po na nakatune in ngayon sa gabi na ito sa ating online Bible study. At ito, nagpapalakas pa rin at pinagsisikapan na tayo ay babalik sa normal. Ayan, at kailangan mag-adjust ng pag-upo kasi minsan pagka medyo nakakaramdam din ng discomfort kapag naka-steady lang. Anyway, sige, tuloy ho tayo. Iyan ang ating scripture background natin at ang nakikita natin ayon sa verse 7, be patient, sabi niya. And verse 8, sabi, you too be patient. So ito, ang pinaka-overriding na issue ay tungkol sa patience. Pagiging patient. Ayan, ako ay isang patient. Dalawang ibig sabihin siguro yon. Yung patient na marunong magtiis, mahabang kanyang pagtitiis, at saka yung patient na pasyente, na tulad ko na ako ay isang pasyente dahil sa sakit, dahil sa operasyon. Pero yun ang ating pag-uusapan, hindi yung pasyente ng ospital, but yung character, the character of patience. Patience. Alam ko na ang salitang patience ay ito naman po ay lagi natin naririnig, lagi natin ini-encourage, pinag-uusapan din. At ito ay nagiging common na sa atin. Oo. The word itself is a very common word na lagi natin naririnig. It's even self-explanatory. So why do we discuss about it? Somehow kasi ay may mga areas na hindi rin madali ang maging patient. Totoo yan. Hindi lahat na bagay ay tayo ay patient. In fact, hirap na hirap tayo maging patient. And so even here ay isang issue din sa Bible na kailangan maging patient. And so sa gabi na ito, yan ang ating pag-uusapan. And so the issue is, bakit mahalaga? Kahit gaano ka-normal na sa atin ang salitang patient or patience, bakit mahalaga pa rin sa atin ito? At yan ang ating i-discuss as we go back to our scripture background. But bago ang lahat, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, kami ay lalapit muli sa inyo para sa issue na ito. Bakit kailangan namin maging patient? At nawa ang aming napiling scripture background ay mabibigyan kami ng mga ilang insights kung bakit mahalaga ang sagot ng tanong na ito, ang issue na ito. Kaya hilingin namin sa inyo ito sa pamamagitan din ng inyong banal na espiritu na lalo po naming naiintindihan, naunawaan at lalo po naming nai-apply sa aming buhay. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat muli sa pagbubukas ng aming Bible study sa gabi na ito. At salamat din sa oportunidad. Kinukumit namin ang lahat na ito in Jesus' name. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat at tutuloy na ho na natin. Okay. So yung issue natin, bakit mahalaga? So kailangan nagsasagot dito yung ating scripture background. At sa una po na sagot, dito po sa verse 7, sinabi po, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer awaits the precious fruit of the soil, how patient he is for the fall
and spring rains. See how the farmer awaits. See how the farmer awaits. So yung sinabi dito, yung farmer daw naghihintay. Marunong siya maghintay. At ang dahilan kung bakit marunong maghintay, siya ay patient. Meron siyang patience. So may connection yung patience at saka paghihintay. Kung ang sagot sa tanong, bakit mahalaga at bakit kailangan natin ang maging patient, number one, kasi it will help us wait longer. It will help you, it will help us wait longer. Ang patience ay kaya niya tayong tulungan na maghintay ng mas mahaba pa. Yan ang nagagawa ng patience. Hello, Brother Don. Magandang gabi sa inyo po. Yan. Welcome again. Yes. Oo nga naman, totoo po yan. At kaya kung sino man po ang may taglay ng patience talaga ay mga farmers. At wala silang magagawa kundi maghintay lang talaga. At dito po mga kapatid ay ating bigyan ng patuloy na pag-uunawa sa bagay na ito. Sa buhay kasi natin mga kapatid, tayo ay kung bakit kailangan natin maghintay, tayo po talaga ay dumadaan sa salitang proseso. Ang buhay natin dumadaan sa sinasabi nating proseso. Like yung farmer, ang kanyang trabaho ay dumadaan sa proseso. Mula sa pagtatanim, hanggang sa pangangalaga, hanggang sa harvest. It takes a process to do it. Kaya ang trabaho, proseso din yan. Ang salitang success, ganun din, proseso din ho yan. Walang instant success, lahat dumadaan sa proseso. Ang progress na sinasabi natin, yan din ay isang bagay na proseso. Walang immediate na progress, lahat dumadaan yan. Yung development, na salitang development, ganun din, dumadaan sa salitang, sa proseso, ang salitang development. Kaya nga meron tayong mga developmental stages of growth. At ano po yun? From infancy hanggang adulthood. Hindi imposibleng lahat ay bigla na lang naging adult. Nung ipinanganak, adult na siya. Hindi, dadaan pa siya sa developmental stages. Yung pagiging infant muna, and then dadaan siya sa kanyang childhood, and then dadaan siya sa kanyang adolescence, and then dadaan siya sa kanyang yung pagiging young adult, and then yung adult, and then siyempre, yung yung hanggang sa pagtanda. Stages of development. It goes through the process. And because of that, it will eat so much time. Kakain ng oras. At minsan, at hindi lang minsan, wala tayong magagawa kundi maghintay. Hindi naman pwedeng apurahin natin, bilisan natin na gano'n. Nawala sa tamang proseso. Otherwise, meron yung salitang premature na sinasabi natin. Katulad ng ginagawa sa saging na kinakalburo, pinipilit yung kanyang paghinog. Pero mas maganda yung natural. Di po ba? And it's so important. Kaso nga lang, it will take time. Pero ang kalaban kasi natin ay yung pagiging impatient.
Totoo yan. Hindi lahat na tao ay patient. In fact, lahat na tao may sarili din siyang kahinaan sa bagay ng pagiging impatient. Maring patient siya sa ganito, pero sa bagay naman na ito, sa bagay na ito ay impatient din siya. Sa ganitong bagay, may tao na siya naman ay may patience, pero sa ganitong bagay ay wala din siyang patience. At yan ang problema natin when we become impatient. At walang sinasanto ang impatience. Pati nga po minsan na-experience ko yan. Katulad ng aming pag-uwi sa Pilipinas. Nung kami ay pumasok sa isang mall at doon po sa loob ay may supermarket, abay biruin po ninyo na yung paghihintay mula sa kinaroroonan mo hanggang sa cashier ay aabot pa ng 1 oras. Sa dami ng tao, marahil, o sa bagal lang talaga ng linya. Oo. At sabi ko, dito sa Korea, iba Hindi tayo ganito Pag pumila ka na sa cashier, maya-maya tapos ka na sa cashier. Pero sa atin, bakit ganito? So ayun, anong lumalabas sa aking pagiging impatient? 'Di ba? Hindi na ho maganda. Okay? Ito talagang ganyan. We have to understand na kailangan mong maghintay. Kaya nakita ko naman yung mga kasama ko doon na naghihintay. Aba, kalmado naman sila. Oo. At sila ay may patience na maghintay. Be patient. Sabi nga Be patient. Now, so hindi ka makakapaghintay kung wala talagang patience. Tama? Kaya ito ay pinagsisikapan natin na maging patient. May bagay din po tayong kailangan i-clarify. Sa proseso din kasi, kailangan yung proseso tuloy-tuloy. Pag sinabing tuloy-tuloy, hindi yung sa gitna, huminto na lang yung proseso. Tapos, nagdagdag pa yon sa paghihintay at anong nangyayari? Nasasayang yung ating oras, di po ba? Sa nakikita natin dito mga kapatid, ay hindi ito nauukol sa proseso na walang nangyayari. Kasi mayroon ganon din may mga ganyang situation Pinagsisikapan pong maging patient para ikaw ay magkapaghintay. Pero paano ka naman magiging patient ng mahusay kung ang proseso ay tumigil? Di po ba? Wala saysay yung patience mo. Kaya mga kapatid, ganyan din. Nawa tuloy-tuloy din yung proseso. Ayan. Para may saysay yung paghihintay. Diba? Alright, so yan ang nakita natin, ang maghintay. Which is in fact, in most cases, ay ito yung weakness ng karamihan. Diba? Sino po dito ang nahihirapan na maghintay? Kahit 20 minutes, kaya ba ninyo maghintay ng 20 minutes, 30 minutes? Kaya ba ninyo maghintay? Ayan. At yes, Sister Lorena. Yes, magandang gabi po. Magandang gabi po. Aha. Kaya ito mga kapatid, kaya mahalaga talaga ang patience.
Otherwise, hindi ka makakapaghintay. Yan ang key idea. Patience. If you want to wait longer, be patient. Yung pangalawa po dito na makikita natin ayon po sa verse 9, may dinagdag sa discussion ng patience. In verse 9, do not complain about one another, brothers, so that you will not be judged. Look, the judge is standing at the door. So, suddenly, dito po sa Bible, sa napili nating scripture background, patungkol sa patience, pinag-usapan niya tungkol sa salitang complain. So, may relasyon o kaya may connection ang patience at saka yung pagrireklamo or complain. Reklamo, complain. Yan. Kaya mukhang yung ating Biblia, alam niya yung sinasabi po niya tungkol sa patience, kung saan tayo nahihirapan. Pagdating na rin po sa reklamo, sino po dito ang mareklamo? Lahat naman po ay dumadaan sa ganyan na tayo ay minsan ay nakapagreklamo ng isang bagay na hindi natin gusto. Diba? But what can patience do when it comes to complaining? So, if this is the message in verse 9, then the lesson points that in answer to our issue, bakit mahalaga ang patience, number 2, it will prevent you or it will prevent us from complaining. Para tayo ay makaiwas sa pagrireklamo. So, ang lunas ng pagrireklamo ay patience. Yan. Ibig ba sabihin ay walang patience yung mga taong nagrireklamo? Well, in one way of seeing that, yes. Kasi andito yan eh. Bakit sinama ang reklamo? Ayan. Kasi we have to understand na ang reklamo kasi, lalo na sa atin, tayong mga mananampalataya na kasama o kabilang sa pagtitipon, mahirap kasi yon. Dahil may nabanggit kasi dito eh, do not complain about one another. So, the complaint is geared toward what? Yung salitang one another speaks of what? Complaining sa loob ng mga kasama. One another. So, it is referring to a church, a body, a group. So, ano nangyayari? Ibig sabihin, naaapektuhan ang iba and it's causing trouble in terms of relationship. Yung relationship sa bawat isa. And it seems like na itong klaseng pagrireklamo ay ayon sa verse 9 ay isang bagay na hindi maganda dahil bumanggit pa siya ng ng salitang you will not so that you will not be judged. Look, the judge is standing at the door. So may halong babala as far as judgment is concerned. This is something that is so in danger of judgment. So may klase talaga na klaseng complain na pag nag-complain ka ay apektado yung samahan, apektado yung relationship ng mga mananampalataya o kahit hindi mananampalataya, no? And yan ang kailangan nating iwasan na klase na reklamo. Na hindi nawa ito ang magiging paraan na sirain yung samahan o pagsasama o yung fellowship ng mga mananampalataya. So kaya nga, tayo ay tinuturuan sa verse 9 na maging patient, na makaiwas tayo yung problema sa verse 9. So kapag may patience,
Ibig sabihin, hindi tayo masyado magko-complain. Napansin ba ninyo na kapag ikaw ay mahaba pa ang iyong pasensya o yung tao ay mahaba pa ang kanyang pasensya, ay wala kang maririnig na reklamo? Ano lang sasabihin niya? O paano yan? Ganito, ganyan. Ang sagot niya, alam nyo? Okay lang, sige. Okay lang, hintayin ko na lang. Ganyan, di ba? Bakit okay lang? Bakit ganon? Dahil pinapairal pa rin niya yung salitang patience. Pero kung nawala yon, nako, magrereklamo na. So, we need to understand din na ang reklamo na ito ay dapat nasa tamang lugar. And as an advice, gusto ko lang po magbigay ng dalawang bagay na pag-uunawa kung ano dapat yung konteksto ng ating reklamo. Kasi may mga reklamo na wala naman talaga sa lugar eh. Kaya ano dapat yung masasabi natin na klase na reklamo na sabihin natin ay justified? Well, una, kailangan it is within your rights. Yang reklamo na yan. Dapat lang na nakikita mo na yan ay dahil karapatan mo. Kung wala ka palang karapatan, bakit ka magrereklamo, di ba? Pangalawa, wala kang nakikitang solusyon, wala kang nakikitang action. Walang ginagawa na bagay to correct it. Ayan, pwede rin po yan na maging dahilan na masasabi natin to justify your reklamo, ang iyong pagko-complain. Pero kung may nakikita ka naman na may ginagawa yung tao na pinagsisikapan niya, na nakikita mo naman na talaga namang kulang lang kasi ng workers o ganito, wala siyang masyadong kasama kaya mabagal yung proseso, iintindihin mo na lang. Okay? Intindihin mo na lang at kailangan mo na lang maging patient. Pero kung nakikita mo naman na, tinutulugan lang niya, tapos wala namang ginagawa, naglalaro lang doon sa kanyang cellphone, okay, pero wala naman talagang ginagawa, di syempre, di ba? Aalma ka na ngayon na, bakit ganito, ganyan, bakit mabagal, ganito? Baka pwede naman na ganyan. Pero kung meron naman pong ginagawa, bakit tayo magrereklamo? Kaya, depende sa konteksto din. Ilugar din dapat natin yung pag-uunawa natin o kaya yung mga complaints natin dahil hindi naman lahat na reklamo ay masama. Pero yung bagay na hindi maganda, kailangan natin na ito ay ating kailangan gamitan ng patience para maging yung kalmado yung ating sarili nang hindi makapagreklamo. Di ba? Kaya when you are with people na kung saan kakabilang sa inyong mga kaibigan, and you go together and nakikita mo naman na parang it's affecting you, but syempre tinicheck mo naman kung ano yung kalagayan. Well, the better thing to do is just apply patience. And when you do that, when you apply patience, you start to learn how to control your complaints. Makakaiwas ka na sa pagko-complain. Amen? Pangatlo, dito po sa verse 10, ito po yung makikita natin mga kapatid. Sandali lang, change position tayo.
Ayan. Dito po tayo sa verse 10. Anong binanggit sa verse 10? Brothers, as an example of patience in affliction, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Napansin niyo yung patience in affliction. Yung word na affliction, it's the same word as yung sufferings or yung suffering. And affliction or suffering, anong meron dyan? Obviously, ang meron dyan, pain. Pain. Makakaramdam ka ng sakit. At katulad ko, dahil ngayon, ay kalalabas lang noong November 4 sa ospital, galing sa isang major operation at syempre ay sabi ng doktor, I will have 3 months na proseso, the process to heal within 3 months. And hopefully itong vest na ito ay brace. Itong brace na ito ay pwede nang tanggalin. But from the time na nagkaroon ako ng operation, syempre the process of recovery, the initial process, I will be experiencing a series of pain. Of course, kasama din 'yan. At sabi ko ba, para sa akin ata to. Anong sinasabi naman ng verse 10? Pagdating sa pain. Yung issue natin kanina, bakit importante ang patience? Number 3, it will help you endure your pain. It will help you endure your pain. Tutulungan ka na ma-endure ang pain. Patience will help you endure your pain. Ang patience kasi, it does not kill the pain. Don't get the impression na ang gamot sa pain ay patience. Na it will go away, that pain will go away. No. But what patience can do, it will help you endure your pain. There will still be pain. Talagang may magkakaroon ka pa rin ng ganun na mararamdaman mo pa rin. Katulad ko, hanggang ngayon, from time to time, pero wala tayong magawa . We have to endure . We can only endure. And so I need myself patience to endure this pain. So patience cannot kill pain, but it can only help you endure it. Now, pain kasi na is part of our lives. It is true. Pain, bahagi na yan sa buhay natin. And even the word healing comes with pain. Success also comes with pain. Meron ba nag-succeed na hindi nakaranas ng pain? Process comes with pain. Totoo yan. Walang madaling success o process or healing. And so, whenever we endure pain, tayo ay nagre-recover, nag-heal. Tayo ay nagsasucceed. Tayo ay nagpapatuloy sa proseso. Iyan ang magagawa ng patience. Kaya mga kapatid, kung
nakikita nyo yung sarili ninyo na ramdam ninyo yung pain, why not try patience? Why not just endure? And patience will help you endure it, will help you endure pain. Yung ika-4, ano po yung makikita natin dito mga kapatid? In verse 11, wait muna, change position tayo. Ayan, ayan, magandang gabi sa ating lahat. Are you still with me? Ayan eh, kaya minsan masakit eh, dito sa likod. Pero hindi naman yung masakit na masakit. Yung bang yung kind of pain na very discomforting. Pero hindi katulad nung bago yung operation na napakatindi talaga. Yung nararamdaman kong pain. Oo. Hindi ako makapag-concentrate ng gusto. Kaya ngayon, salamat sa Panginoon. At ayan, napakabait po niya. Okay, patuloy ho tayo. Verse 11. See how blessed we consider those who have persevered. O yung mga yung pong nakapagtiis daw, ang tawag sa kanila ay blessed. You have heard of Job's perseverance and have seen the outcome from the Lord. The Lord is full of compassion and mercy. Ayan. So, yung sinabi niya dito kay Job, yung outcome, maganda. So, may kinalaman po, mga kapatid, yung salitang patience sa salitang outcome. Outcome. Result. So sa tanong natin kanina, sa issue natin, bakit mahalaga? Bakit kailangan natin ng patience? Ang ika-4, so that it will have a better outcome. Para mas maganda yung outcome. May kinalaman din yung patience natin sa magandang outcome. Dahil nga may proseso na dapat kailangan ma-complete. At dahil dito, kailangan mo ng patience all the way up to the end. And when it is done, it will yield a better outcome. Pero kung maiksi lang, at dito lang yung natapos mo, that is only what you can get. Pero hahabaan mo pa yung pasensya mo, that is also what you can get. Pero kung kukumplituhin mo hanggang sa dulo, now, that is a better outcome. Mas maganda ang maging outcome niyan. Kaya tama po na kung gusto natin ng mas magandang resulta, habahan pa natin yung ating pasensya. Habahan pa natin yung ating patience. Amen? Kaya, yan ang ipinagpipray natin na pagdating sa outcome ay meron tayo laging patience. Meron nga po tayong kasabihan. At ang kasabihan na yan, sabi natin kung may tiyaga, may nilaga. Kung may tiyaga, may nilaga. So, biblical pala ito. Yung kasabihan na ito. Dahil may kinalaman sa outcome. Kaya huwag nating pilitin. Just go with the process. Let the process do its job. And just be patient. At darating din yung pagkakataon na magkakaroon ng mas magandang
bunga. Amen. So ito mga kapatid, yung pong mga nakita natin na dahilan kung bakit mahalaga ang maging patient. Yes. So isa-summarize na ho na natin. Why do we need to be patient? Why do we need to be patient? Number one, it will help you wait longer. Tutulungan kang maging patient na maghintay ng mas matagal. Number two, it will prevent you from complaining. Tutulungan ka rin na huwag masyadong magreklamo. Ayan, kaya alam ko yung mga hindi nagrereklamo, may mahabang pasensya ang mga ito. Number three, it will help you endure your pain. It will not kill your pain, but it will help you endure your pain. Kaya be patient lang. And number four, it will have a better outcome. Mas maganda ang bunga. Hanggang sa bandang huli na ikaw ay maging patient, it will have a better outcome. Amen? So, yan po yung ating lesson mga kapatid, at meron po kayong mga questions or comments. Ayan. Ayan, mahirap talaga, ano? Kako ito para sa akin din ang lesson na ito. Dahil kailangan ko talaga maging patient. Biruin mo, maghintay pa ako ng 3 months. And after 3 months, maghintay pa ako ng ilang buwan. Because I'm again starting to walk. Na para akong baby na bagong nagsisimula pa lamang maglakad. Oh. Kaya mga kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga likod, yung mga spine ninyo. Ayan, pagpa-check up na rin kapag may nararamdaman. Sabi nga ng doktor, kung hindi ito naagapan, baka ito ang naging paralysis ko. Baka ako ay mauwi sa paralysis, yung mapaparalyze or worse than that. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. At sabi nga dito sa verse 11, the Lord is full of compassion and mercy. Sa verse 11. At indeed, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang compassion and mercy. At ito, pakonti-konti lang, nakakalakad ng konti, yan, ng ilang distansya. And then, habang tumatagal, nawa humahaba yung distansya na nalalakad ko na until maging normal na ho yung aking paglalakad. Malinaw na po ba sa atin ang ating lesson? Ay kung malinaw po sa atin ang lahat-lahat na ito, tandaan na tayo sa ating panalangin mga kapatid. So, sa atin, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala because yung word na patience, because at any time, something might happen, just like me. I never expected this na mangyari sa akin ito. And if I don't have patience, kung wala akong patience, ano na ang mangyayari sa akin sa nangyari na ito? Di kawawa na. Kawawa na yung mga kasama ko, si Missy, si Ate Prime, saka si Ryla. Oo. Maririndi sila sa aking mga complaints, mga reklamo ko, bakit ganyan, di ba? So, pag lagi nating kasama, sinasama sa buhay natin, at any time na may sitwasyon that calls for its action, yung patience na yan,
I believe things will go well sa ating lahat. Ang tanong natin ngayon sa gabi na ito, kumusta na mga kapatid? Alam ko hindi tayo pare-pareho ng mga areas kung saan tayo ay strong pagdating sa patience. Dahil meron tayong mga areas din sa buhay na medyo mahina tayo pagdating sa patience. At kumusta na tayo sa ganyan? Nakakapagtimpi pa rin ba tayo? Tayo po ba ay kaya pang magtiis? Yan lang yung dapat nating ilapit sa Panginoon sa oras na ito. Nang matulungan tayo ng Panginoon. Because the Lord is full of compassion and mercy. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa pagkakataon na inyong binigay. Muli, aming naipagpatuloy ang Bible study na ito sa gabi na ito. At nawa, Panginoon, ay sa aming lesson patungkol sa patience ay aming naia-apply, lalo na sa bagay na kami ay mahina pa. Panginoon, may patience always be upon us according to your compassion and mercy. Maraming salamat po, Panginoon, sa paalala na ito. At sa susunod, kami hihiling muli ng panibagong paalala para sa aming kalaguan. At ngayon din sa aming paghihintay sa muling pagbalik ng aming Panginoong Hesus. At yung pagkakataon na yon na kami ay makakasama sa inyong kaharian. But until then, Lord, may patience na always na nasa amin ang bagay na ito, ang character na ito. Kinukomit na namin ang lesson na ito, Panginoon, para sa lalo po naming pag-uunawa at kalaguan. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you again, mga kapatid, sa inyong pagdalo. At ito po tayo ngayon at nagpapasalamat sa Panginoon na naipagpapatuloy natin yung ating Bible study sa ating mga kapatiran sa TSCC sa linggo. Kita-kita tayo. Na-miss ko na yung ating pagtitipon. See you next Sunday. Sa hapon po yun, no? Ayan. Magandang gabi, Ate Ermeline, Brother Don, Ate Tina, Ate Gracia, at teka, sino pa yung baka meron tayong makakadigtaan dito. Tingnan natin. Ayan. Ayan din si Ate Mel. Oo. Si Ate Lorena. Ayan. Hindi ko man makita yung reaction ninyo or comment, pero kayo ay nanonood at andyan po kayo. Maraming salamat for joining us once more sa ating Thursday Bible Study. And see you again next Thursday. At tuloy-tuloy na po ito. At ito yan. Sige. Ito na po yung ating signing off. God bless and good night.